this is it na, the tripilia or pagluto na ang tawag ay chicharon bulaklak. Mukhang masarap naman siyang tingnan, pero hindi pa ako kumakain. Hindi ko pa siya tinitikman, pero parang masarap naman. Malutong. Malutong naman daw sabi ni Daddy. Okay. So, ayan lang. Mamaya na lang naman ako kasi may niluluto pa ako sa labas. Okay? Hello, dito naman sa dirty kitchen ako ulit. Ayan. Kasi, nung lumiban ako dun sa mga kapatid ko, sa kabilang bahay, nakita ko may mga tangkay ng kangkong. Kinuha lang nila yung dahon kasi nga, bumili sila ng yung buto-buto, tapos maglalagay sila ng kangkong para may gulay yung nilagang baboy. Tapos, nakita ko yung tangkay. Sabi ko, akin na yan. Sabi ko sa hipag. Kasi itatapon lang naman nila para sabi ko, pakinabangan. Tapos, yan na lahat. Ayan, thank you. Pakilagay din sa ibabaw niyang. Ito, strainer na green. Ayan. So, ayan. Saan na ba? Okay, thank you, boy. Ayan, kasi nagpa-augment na ako sa pagbabalot ng lumpia sa sister-in-law ko. Ayan na siya. So, iluluto na yan mamaya. Ito, balik tayo dito sa aking kangkong. Sabi ko, iluluto ko. Tapos, madami pa kasi akong giniling. Ayan. Yung giniling. Wait lang ha. Nagigisa na po ako ng bawang at sibuyas. Pero, hihinaan ko lang yung apoy muna. Kasi ayaw ko yung natutong yung bawang at sibuyas. Wait lang ha. Pasensya na kayo makalat na sa dirty kitchen ko. Kasi kanina pa dito kami prepare yung mga pinamili kong karning baboy. Tapos, kung maalala nyo, doon sa aking lumpia kanina, yung naglagay ako ng itlog, 4 na itlog, sabi ko, nagkaroon ng tubig yung iluluto ko na lumpia. Tapos, kinuha ko yung tubig kasi tapos na yung magbalot nga, pero may natira pang tubig. Sabi ko, parang ko na lang siya. Siya yung lalagay kong tubig dito kasi syempre pag nagluluto tayo, lalagay tayong tubig para yung lasa andito pa rin. So, ayan. This is the kangkong. Tapos, nagigisa na ako doon sa aking kawali. Ayan. Makalat sa aming dirty kitchen. Sorry. Ayan. Ayan. So, lutuin ko muna to ha. So, yan po. Nagisa-gisa ko na yung mga tangkay ng kangkong. Mama! Yes! Mama, kinasa ko yun yung What? limang siling. Sili? Wait lang. Kumuha lang sila ng sili, palalagay sa dinuguan, yung siling haba. Kasi doon niluluto yung iba sa kabila. Hindi ko kasi kaya dito lahat. Kasi kami lang ni husband ko dito ngayon sa bahay. So, nilagyan ko siya ng giniling. Balik tayo sa aking kangkong. At yung sabi ko na natirang tubig doon, parang nasala ba? Na tubig doon sa aking iluluto na lumpiang Shanghai. Ito na siya. So, ilalagay ko yan dito. Kasi malasang malasa yan. Timpladong-timplado yan. Ayan. Tayo pag nagluluto, wala akong sinasayang. Tingnan nyo. Yung tubig galing sa lumpia, kasi pangit naman pag may matubig yung lumpia, mababasa yung lumpia wrapper. Kaya ang gawa ko, pinatiktikan ko siya. Nung napatiktikan ko siya, yun na yung sabaw. At anong tawag dito? Sabi ko para hindi masayang. Tapos doon na din ginamit na din yung pambasa doon sa end ng lumpia wrapper para magdikit. So, nandun pa din yung lasa. Ayan. Anyway. Ayan, malapot kasi. Nagtubig kasi yung lumpia dahil nilagyan ko nga ng 4 na itlog. Kasi gusto ko, yummy yung lumpia. Kaya, pag nagluluto ako ng lumpiang Shanghai, dinadamihan ko talaga yung itlog. At ito naman, sabi ko, yung nagluluto sila doon ng sinabawan, nilagang baboy na buto-buto, kinuha nila yung dahon lang nitong kangkong. Kasi lumiban ako kanina saglit, tiningnan ko yung kanilang niluluto na kasi kami dito nagluluto din, sila doon nagluluto din. Nakita ko yung dahon ng kangkong. Ay, tangkay pala, sorry. Tapos sabi ko, anong gagawin mo dyan? Sabi ko sa hipag ko, anong gagawin mo dyan? Sabi niya, wala, tatapon. Sabi ko, no, wag mo itapon kasi
pagkain yan, masustansya yan, ha? Ito yung ginawa ko, ginisa-gisa ko lang siya, bawang, sibuyas, tapos lalagyan ko siya ng paminta. Tapos yung giniling, buti na lang may giniling pa naman ako dito. Sorry ha. Wait lang. Ayan, nilagyan ko lang ng paminta. Ayan, meron na siyang paminta, meron na siyang giniling. Nilagyan ko na siya ng asin, ng konting toyo lang. Kasi tamang-tama dahil ngayon lang kami nag-decide na magluluto pa din kahit konti, kahit papano. Kasi sabi ko kahapon, nag-usap kami ng mga kapatid ko, ano ba ang plano namin para sa fiesta today. Sabi ng kapatid kong teacher, hindi na siguro tayo maghahanda kasi mangingilin muna tayo dahil nga, patay yung kapatid ng nanay ko, hindi pa nalilibing siya. Doon sa kabilang barangay. Ayan. Kaya wala kaming plano talaga maghanda. Tapos, syempre, yung iba sa budget namin na panghanda, i-share na lang namin doon sa pinsang ko na patay yung tatay niya. Yung kaunting gastos, tapos yung pambayad siguro sa simbahan. Sabi ng kapatid kong teacher, instead na maghanda tayo, i-share na lang natin doon at mangingili na lang tayo. Anyway, hindi naman kami kumbaga magkakaroon ng kasiyahan. Parang gusto lang namin may kahit papaano may pagkain, lalo yung mga bata. Kaya nagluto din kami. Diba? Ayan. So, hintayin natin na kumulo itong kangkong. Tapos, doon naman sa kabila, ayan, naglalaga na po ako dyan ng, yung baboy pa din. Karamihan dyan mga buto. Binibili ko yan, mura lang yan. Doon sa suki ko. Yung mga buto, nilalaga ko siya para pampalasa. Kasi mamaya, magpapansit ako. Ayan. Kasi, syempre, pagka fiesta naman, kahit hindi tayo nag-iimbita, minsan may dumadating. So, at least may maihain tayo sa kanila. So, yan, pinakukulo ko yung sabaw. Yung nilaga na mga buto ng baboy na lang yan. Tapos, siya yung ipang sasabaw ko sa pansit. So, kukuha ako dyan ng konting sabaw, ipang dadagdag ko doon. Parang kulang kasi yung naisabaw ko para malasa. Ayan. So, iyan kasi yung ginagawa ko pag ako nagluluto. Lahat ng pwedeng pakinabangan, kinukuha ko siya. Hindi katulad ng aking mga kapatid at hipag na pag akala nila, tatapon na lang. Kita nyo to, hindi ba? Di tamang-tama, may gulay kami dahil nga wala kaming preparation kahapon, di kami nakapag-prepare kung anong lulutuin. So, at least may gulay kami ngayon. Hindi lang lahat karne, hindi ba? See? Masarap to pag naluto. So, pag nagkulang tong sabaw, kukuha na lang ako doon sa nilalaga ko na mga buto-buto. Ayan. Para mas malasa siya. Kasi ako, nilalagyan ko talaga siya ng lagi akong may nilaga na mga buto-buto ng baboy. Kasi pag ako nagluluto, doon ko kinukuha yung mga pangsabaw. Pag ako nagluluto ng, halimbawa, gusto namin magpansit. Kasi, as much as possible po, talagang hindi ako naglalagay ng yung pampalasa ba, mga tak, di kami naglalagay ng Ajinomoto. I'm sorry ha. Hindi kami naglalagay ng mga magic na kung anong panglagay. Mga pang ginisa-ginisa mix na yan. Hindi talaga po kami naglalagay. Kasi nung nagkasakit sa kidney yung anak ko, buti na lang naagapan namin. In-advise kami ng doktor na huwag maglalagay ng mga ganun sa pagkain. So, lahat natural, okay lang na kumain kami ng karne. Basta galing sa palengke, yung hindi pa frozen, hindi galing sa market na yung mga dilata. Although, kailangan din natin na mayroong ganun in times of emergency. Pero, pag hindi naman emergency, sa market tayo bibili, hindi ba? Or kung halimbawa, bumabiyahe ka, tapos, may pupuntahan ka, magbabaong ka lang ng yung instant na pagkain. Hop!
Yeah, nagluluto pa akong gulay. Hintayin ka mo ako. Okay, so yan po, ha. Nagtatawag na sila. Ang bilis sila makapagluto. Naluto na daw yung sa kabila. Doon na siguro kami manananghalian. Tapos, share ko na lang. Daling ko tong gulay doon pag natapos. Wait lang ha, liliban lang ako. Tapos, so iyan po ang aking pinagmamalaki na inarimuhan ko na kangkong. Tapos, syempre, lalagyan ko siya nitong sili. Mamaya na pag madali na siyang maluto or hahanguin ko na siya, ha? So, tingnan ko lang sa kabila. Iwanan ko muna itong niluluto ko saglit kasi tinatawag ako ng mga kapatid ko sa kabila. Parang siguro doon na kami kakain. Pero ipapaluto ko pa nga itong lumpia sa kanila. Wait lang. Okay. Sila pala, yung tinawag nila ako, kakain na, kumakain na pala sila. So, hindi na kami maglagay sa table. Nako, ito yung dinuguan. Ang daming dinuguan. Ayan. So, tapos ito yung nilaga. Sinigang. Sinigang pala. Sinigang, sorry. Sinigang. Ayan. Tapos yung isa, Adobo. yun yung adobo. So, yun ang niluto nila. Tapos, sabi ko, ba't kayo kumain na? Hindi pa nga naluluto yung lumpia. So, mamaya na lang daw to. Tapos, naggulay ako doon ng yung kangkong. Nilagyan ko ng giniling. So, ito, pang-upload ko muna to. Parang sorry sa mga nanonood kasi mauuling yung mga kawali at kaldero namin. Dahil doon niya niluto. Ipapakita ko. Doon. Diyan, sa Panggatong. Ayan. Ayan, diyan nila yan niluto. Para tipid sa gasol. Hinihintay ko lang maluto yung aking kangkong. Tapos kakain na din kami. Kasi doon sa kabila, sorry, dumi ng kamay ko ha. Kasi doon sa kabila, kumain na sila. Hindi talaga yung parang style na may fiestahan. Pagkaluto nila, kumain na sila. Parang hindi na kami maghahain sa table. Pero sabi ko, kukuha na lang ako doon ng kung ano yung niluto. Tapos ililiban ko dito sa amin. Dito na din lang kami kakain. Okay? So, that's it mga Lods. Thank you for watching my video. Oh, this is it na. The tripelia or pagluto na ang tawag ay chicharon bulaklak. Mukhang masarap naman siyang tingnan pero hindi pa ako kumakain. Hindi ko pa siya tinitikman pero parang masarap naman. Malutong. Malutong naman daw sabi ni Daddy. Okay. So, ayan lang. Mamaya na lang naman ako kasi may niluluto pa ako sa labas. Okay? Hello. Dito naman sa dirty kitchen ako ulit. Ayan. Kasi, nung lumiban ako dun sa mga kapatid ko sa kabilang bahay, nakita ko may mga tangkay ng kangkong. Kinuha lang nila yung dahon kasi nga, bumili sila ng yung buto-buto, tapos maglalagay sila ng kangkong para may gulay yung nilagang baboy. Tapos nakita ko yung tangkay, sabi ko akin na yan, sabi ko sa hipag kasi itatapon lang naman nila para sabi ko pakinabangan. Tapos yan na lahat. Ayan, thank you. Pakilagay din sa ibabaw niyang ito strainer na green. Ayan. So ayan, sana ba? Okay, thank you boy. Ayan, kasi nagpa-augment na ako sa pagbabalot ng lumpia sa sister-in-law ko. Ayan na siya. So, iluluto na yan mamaya. Ito, balik tayo dito sa aking kangkong. Sabi ko, iluluto ko. Tapos, madami pa kasi akong giniling. Ayan. Yung giniling. Wait lang ha. Nagigisa na po ako ng bawang at sibuyas. Pero, hihinaan ko lang yung apoy muna kasi ayaw ko yung natutong yung bawang at sibuyas. Wait lang ha, pasensya na kayo makalat na sa dirty kitchen ko kasi kanina pa dito kami prepare yung mga pinamili kong karning baboy. Tapos kung maalala nyo doon sa aking lumpia kanina, yung naglagay ako ng itlog, 4 na itlog, sabi ko nagkaroon ng tubig yung iluluto ko na lumpia. Tapos kinuha ko yung tubig kasi tapos na yung magbalot nga. Pero may natira pang tubig. Sabi ko, parang ko na lang siya. Siya yung lalagay kong tubig dito. Kasi syempre pag nagluluto tayo, lalagay tayong tubig. Para yung lasa andito pa rin. So, ayan.
This is the kangkong. Tapos nagigisa na ako doon sa aking kawali. Ayan. Makalat sa aming dirty kitchen. Sorry. Ayan. Ayan. So, lutuin ko muna to ha. So, yan po. Nagisa-gisa ko na yung mga tangkay ng kangkong. Mama, Yes! mama, kinasa ko yun yung ano. What? Ibang siling. Sili? Wait lang. Kumuha lang sila ng sili, palalagay sa dinuguan, yung siling haba. Kasi doon niluluto yung iba sa kabila. Hindi ko kasi kaya dito lahat. Kasi kami lang ni husband ko dito ngayon sa bahay. So, nilagyan ko siya ng giniling. Balik tayo sa aking kangkong. At yung sabi ko na natirang tubig doon, parang nasala ba? Na tubig doon sa aking iluluto na lumpiang Shanghai. Ito na siya. So, ilalagay ko yan dito. Kasi malasang malasa yan. Timpladong-timplado yan. Ayan. Tayo pag nagluluto, wala akong sinasayang. Tingnan nyo. Yung tubig galing sa lumpia, kasi pangit naman pag may matubig yung lumpia. Mababasa yung lumpia wrapper. Kaya ang gawa ko, pinatiktikan ko siya. Nung napatiktikan ko siya, yun na yung sabaw. At anong tawag dito? Sabi ko para hindi masayang. Tapos doon na din ginamit na din yung pambasa doon sa end ng lumpia wrapper para magdikit. So nandun pa din yung lasa. Ayan. Anyway, ayan malapot kasi nagtubig kasi yung lumpia dahil nilagyan ko nga ng 4 na itlog kasi gusto ko yummy yung lumpia. Kaya pag nagluluto ako ng lumpiang Shanghai, dinadamihan ko talaga yung itlog. At ito naman, sabi ko, yung nagluluto sila doon ng sinabawan, nilagang baboy na buto-buto, kinuha nila yung dahon lang nitong kangkong. Kasi lumiban ako kanina saglit, tiningnan ko yung kanilang niluluto na kasi kami dito nagluluto din, sila doon nagluluto din. Nakita ko yung dahon ng kangkong. Ay, tangkay pala, sorry. Tapos, sabi ko, anong gagawin mo dyan? Sabi ko sa hipag ko, anong gagawin mo dyan? Sabi niya, wala. Tatapon. Sabi ko, no. Huwag mo itapon kasi pagkain yan, masustansya yan, ha? Ito yung ginawa ko. Ginisa-gisa ko lang siya. Bawang, sibuyas. Tapos, lalagyan ko siya ng paminta. Tapos, yung giniling. Buti na lang may giniling pa naman ako dito. Sorry, ha? Wait lang. Nilagyan ko lang ng paminta. Ayan, meron na siyang paminta, meron na siyang giniling. Nilagyan ko na siya ng asin, ng konting toyo lang. Kasi tamang-tama dahil ngayon lang kami nag-decide na magluluto pa din kahit konti, kahit papano. Kasi sabi ko kahapon, nag-usap kami ng mga kapatid ko, ano ba ang plano namin para sa fiesta today. Sabi ng kapatid kong teacher, hindi na siguro tayo maghahanda kasi mangingilin muna tayo dahil nga patay yung kapatid ng nanay ko, hindi pa nalilibing siya doon sa kabilang barangay. Ayan, kaya wala kaming plano talaga maghanda. Tapos syempre yung iba sa budget namin na panghanda, i-share na lang namin doon sa pinsang ko na patay yung tatay niya. Yung kaunting gastos, tapos yung pambayad siguro sa simbahan. Sabi ng kapatid kong teacher, instead na maghanda tayo, i-share na lang natin doon at mangingili na lang tayo. Anyway, hindi naman kami kumbaga magkakaroon ng kasiyahan. Parang gusto lang namin may kahit papano may pagkain, lalo yung mga bata. Kaya nagluto din kami. Diba? Ayan. So, hintayin natin na kumulo itong kangkong. Tapos, doon naman sa kabila, ayan, naglalaga na po ako dyan ng, yung baboy pa din. Karamihan dyan mga buto. Binibili ko yan, mura lang yan. Doon sa suki ko. Yung mga buto, nilalaga ko siya para pampalasa. Kasi mamaya, magpapansit ako. Ayan. Kasi,
syempre, pagka fiesta naman, kahit hindi tayo nag-iimbita, minsan may dumadating. So, at least may maihain tayo sa kanila. So, iyan, pinakukulo ko yung sabaw, yung nilaga na mga buto ng baboy na lang yan. Tapos, siya yung ipang sasabaw ko sa pansit. So, kukuha ako dyan ng konting sabaw, ipang dadagdag ko doon. Parang kulang kasi yung naisabaw ko para malasa. Ayan. So, iyan kasi yung ginagawa ko pag ako nagluluto. Lahat ng pwedeng pakinabangan, kinukuha ko siya. Hindi katulad ng aking mga kapatid at hipag na pag akala nila, tatapon na lang. Kita nyo to, oh. Hindi ba? Di tamang-tama may gulay kami dahil nga wala kaming preparation kahapon, di kami nakapag-prepare kung anong lulutuin. So at least may gulay kami ngayon. Hindi lang lahat karne, hindi ba? Oh, see? Masarap to pag naluto. So pag nagkulang tong sabaw, kukuha na lang ako doon sa nilalaga ko na mga buto-buto. Ayan. Para mas malasa siya. Kasi ako nilalagyan ko talaga siya ng lagi akong may nilaga na mga buto-buto ng baboy. Kasi pag ako nagluluto, doon ko kinukuha yung mga pangsabaw. Pag ako nagluluto ng halimbawa gusto namin magpansit. Kasi as much as possible po, talagang hindi ako naglalagay ng mga yung pampalasa ba, mga tak, di kami naglalagay ng Ajinomoto. I'm sorry ha. Hindi kami naglalagay ng mga magic na kung anong panglagay. Mga pang ginisa-ginisa mix na yan, hindi talaga po kami naglalagay. Kasi nung nagkasakit sa kidney yung anak ko, buti na lang naagapan namin. In-advise kami ng doktor na wag maglalagay ng mga ganun sa pagkain. So, lahat natural, okay lang na kumain kami ng karne. Basta galing sa palengke, yung hindi pa frozen, hindi galing sa market na yung mga dilata. Although, kailangan din natin na mayroong ganun in times of emergency. Pero, pag hindi naman emergency, sa market tayo bibili, hindi ba? Or kung halimbawa, bumabiyahe ka, tapos, may pupuntahan ka, magbabaong ka lang ng yung instant na pagkain. What? Yeah, nagluluto pa akong gulay. Hintayin ka mo ako. Okay, so yan po, ha. Nagtatawag na sila. Ang bilis sila makapagluto. Naluto na daw yung sa kabila. Doon na siguro kami manananghalian. Tapos, share ko na lang. Daling ko tong gulay doon pag natapos. Wait lang ha, liliban lang ako. Tapos, so iyan po ang aking pinagmamalaki na inarimuhan ko na kangkong. Tapos, syempre, lalagyan ko siya nitong sili. Mamaya na pag madali na siyang maluto or hahanguin ko na siya, ha? So, tingnan ko lang sa kabila. Iwanan ko muna itong niluluto ko saglit kasi tinatawag ako ng mga kapatid ko sa kabila. Parang siguro doon na kami kakain. Pero ipapaluto ko pa nga itong lumpia sa kanila. Wait lang. Okay. Sila pala, yung tinawag nila ako, kumakain na pala sila. So, hindi na kami maglagay sa table. Nako, ito yung dinuguan. Ang daming dinuguan. Ayan. So, tapos ito yung nilaga. Sinigang. Sinigang pala. Sorry. Sinigang. Ayan. Tapos yung isa, Adobo. yun yung adobo. So, yun ang niluto nila. Tapos, sabi ko, ba't kayo kumain na? Hindi pa nga naluluto yung lumpia. So, mamaya na lang daw to. Tapos, naggulay ako doon ng yung kangkong. Nilagyan ko ng giniling. So, ito, pang-upload ko muna to. Parang sorry sa mga nanonood kasi mauuling yung mga kawali at kaldero namin. Dahil doon niya niluto. Ipapakita ko. Doon. Diyan, sa Panggatong. Ayan. Yan, diyan nila yan niluto. Para tipid sa gasol. Hinihintay ko lang maluto yung aking kangkong. Tapos kakain na din kami. Kasi doon sa kabila, sorry, dumi ng kamay ko ha. Kasi doon sa kabila, kumain na sila. Hindi talaga yung parang style na may fiestahan. Pagkaluto nila, kumain na sila. Parang hindi na kami maghahain sa table. Pero sabi ko,
kukuha na lang ako doon ng kung ano yung niluto. Tapos ililiban ko dito sa amin. Dito na din lang kami kakain. Okay? So, that's it mga Lods. Thank you for watching my video. Ayan, kumuha na lang ako ng pagkain doon sa kabila. Ito yung adobo nila. Tapos, this is the yummy dinuguan. The dinuguan is so yummy. Tapos, the chipilya or chicharon bulaklak. Tapos, yung aking hinarimuhan na kangkong. Tapos, ito yung lumpia. Mamaya ko na iluluto yung lumpia. Ayoko na magluto ng lumpia. Kasi kanina naman kumain na kami ng lumpia. Tinikman na namin. Masarap siya. Sobrang masarap. Ayan. Pero, sa aming, kapag kainan ngayon, wala na munang luto na lumpia. Ilalagay ko na muna siya sa ref. Kung sinigang. Buti na lang natiran pa kami ng sinigang kahit konti. Kasi tapos na silang kumain sa kabila. Pambihira. So, tara mga Lods, kain na tayo. Yan. So, salamat po. Our Lady of La Porteria sa blessing. Lord God, maraming salamat po. Yan lang yan. Pero ang mahalaga naman, nagsimba na kami kanina. Kasi sa pag ganon, pag fiesta, ang pinaka-importante yung magsimba tayo. Okay? Init na, kakain na muna tayo kasi sobra ng init. Yan, pinagpapawisan na ako pero kakain na tayo. Tara, kain tayo mga Lods.